Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. At today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. Excuse me. Ito po yung likod, si Pastor June Cortez. From San Pablo City, Laguna. Maraming po salamat. Once again, we enter into your presence. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, help us, Lord, to understand the revelation knowledge of your Holy Spirit through your words, and anoint us tonight with the anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalim na bagay na gumula sa iyo. Reveal yourself to us, Holy Spirit, our teacher. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabi ito. Heal those who are sick in their bodies in the name of Jesus. For the Spirit that raised Jesus from the dead is the same Spirit that will heal, that will give life to our mortal flesh. In the name of Jesus, maraming po salamat, Panginoon. At salamat po, O Diyos, at tinatas namin sa gabi ito, walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name be all the glory. Amen and amen and amen. Okay. Sister Amor Bicomo, welcome again. Hello. Thank you. God bless your life, Sister Amor Bicomo. At si Rosalinda Alta, good evening po, Pastor, watching from Davao. Welcome, Davao. Welcome, Rosalinda Alta. From Davao po. God bless your life, kapatid. Okay, start na po tayo, no? At para hindi na tayo masyadong gabihin. Thank you kay Pastor Luis Baldomaro. Convert na po natin ang ating gadget sa Bible. No? May audio ba? May audio naman, no? Okay. So start po tayo. Welcome everyone and God bless you all. Ating po pagsasagabing ito is the works of the Holy Spirit. Ang mga gawa ng Banal na Espiritu. Tayo po dapat alam natin ito kung ano yung mga gawa ng Holy Spirit. Ano? Una-una, establish natin that the Holy Spirit is not just a mighty force from God. Ano? Kasi ang mga cult religions, cult churches, sinasabi nila na ang Holy Spirit is not a divine person, kundi the Holy Spirit is just a force, power of God. Hindi po tama yun. No? Ang Holy Spirit mayroong damdamin. Sabi nga sa salita ng Panginoon, do not grieve the Holy Spirit. Marunong masaktan, ano? Ang Holy Spirit. Meron siyang emotion. No? Meron siyang damdamin. Saka natin pag-aralan yung personality of the Holy Spirit. Ano? Basta ang Holy Spirit is a divine person and 100% He is God. No doubt, He is God. At makikita po natin yan sa Acts. Tingnan muna natin yung sinasabing the Holy Spirit is God. Acts chapter 5. Sa Old Testament, marami pong talata rin patungkol sa Holy Spirit that He is God. Anyways, hindi naman po topic natin the deity of the Holy Spirit, pero atin pong pahapyawan ito para ma-establish na ang Holy Spirit hindi basta-basta pwersa o power lang ng kingdom of God. Ano? Ang Holy Spirit is one of our triune God. Ano? He is the third person of the Godhead. Okay? Dito po sa Acts chapter 5, merong pangyayari, no, na ang mag-asawang si Ananias at si Sapphira ay nagkaisa na ibenta nila yung kanilang property, no? At supposedly dapat yung mapagbebentahan kanilang i-offer, no, isusuko, i-turn over sa paanan ng mga apostles para ang mga apostles mag-distribute sa church sa pangangailangan ng mga kapatiran.
Pero nagkaisa itong mag-asawang ito na bawasan yung napagbentahan. Alam nyo, pag ipinangako nyo sa Panginoon, yung halagang ganon, hindi na sa inyo yon, pag-aari na ng Diyos yun. At kapag inyong dinalaw, ninakaw nyo na sa Panginoon. So, possible na ipinangako na nila yung kabuuan ng mapagbebentahan ng kanilang property ay ibibigay nila lahat sa paano ng apostol. Kaso nagkaisa sila na bawasan. Bawasan. Ang nangyari, nung makita o nagpakita si Ananias kay Peter, nagpakita sila, na-discern kagad ni Peter na may kaaliwas-wasan na ginawa ito si Ananias. At sabi ni Peter sa Acts chapter 5 verse 3, "But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back some of the proceeds of the land?" Ayan. Ananias, bakit ka pinuspos ni Satanas, pinuspos ang puso mo ni Satanas na ikaw ay magsinungaling sa banal na espiritu? Kanino nagsinungaling si Ananias? Sa banal na espiritu na iyong kinupit yung ilang bahagi sa napagbentahan sa property nyo. While it remained unsold, did it not remain your own? Nung hindi pa nabebenta sa inyo yun. Pero dahil ipangako mo, na ibibigay mo ang mapagbebenta sa Panginoon, nabenta. Kaya hindi mo na pag-aari yun dahil nabenta na, kundi pag-aari ng Diyos yung halagang mapagbebentahan. Kapag binawasan niya, ninakaw niya. And after he was sold, was it not under your control? Nabenta mo niya, wala niya sa iyong control. Yun ang point ni Peter. Why is it that you have conceived this deed in your heart? Bakit nagkaroon ka ng ganitong motibo sa puso mo? You have not lied to men, but to God. At ito, matindi, sabi sa verse 4, alam mo, Ananias, hindi ka sa tao nagsinungaling ka sa Diyos. Yan ang sabi sa verse 4. Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Peter sa verse sandali po. Sa verse 3, ito yung sinabi ni Peter kay Ananias. Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Tapos, pag binasa natin yung verse 4, sabi dito, you have not lied to men, but to God. Bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Hindi ka nagsinungaling sa tao. Ibig sabihin, hindi ka sa amin nagsinungaling. Nagsinungaling ka sa Diyos. So una, sinabi, ba't ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Nagsinungaling ka sa Diyos. Meaning, no doubt the Holy Spirit is truly God. Na nagsinungaling si Ananias sa Holy Spirit. Okay, na siya ay Diyos, hindi tao. Okay, so isang verse lang ito, in-establish lang natin na ang Holy Spirit is a divine person, is member of the Godhead, the third person of the Godhead, the Holy Spirit, and He is God. Ngayon, tingnan po natin, ano ang mga gawa, the works of the Holy Spirit. Basic po ito, pero napakahalagang maintindihan ng lahat ito. Una-una, kasali ang Holy Spirit sa paglikha ng buong universe. At sa katotohanan, sa Genesis chapter 1, bago likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, actually ito Genesis chapter 1, recreation po ito. Merong original creation na nawasak. Doon sa verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Ayos na ayos ang mundo. Earth means dry ground. Then pagdating sa verse 2, the earth was
A formless and desolate emptiness and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Sa verse 1, ayos na ayos ang planet Earth. Sa verse 2, wasak na. So something happened between verse 1 and verse 2. Maybe it was 1,000,000 years or billion years. No? Hindi natin alam. Kung tawagin ito ng iba theologians, the gap theory, na may nangyari sa pagitan ng verse 1 at verse 2 na napakahabang panahon. Na merong original earth, ayos na ayos, then biglang nawasak. Yung salitang God created the heavens and the earth, earth means to yung lupa, dry ground, ano? Then sa verse 2, biglang ang mundo na dati dry ground ay napailalim sa tubig. Immersed in water. At wasak, walang anyo, desolate emptiness at nababalot ng kadiliman. So, at ito sabi, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Pero kahit gano'n, wasak ang mundo. Merong, ang Holy Spirit ay umiikot-ikot sa ibabaw ng lupa o ng mundong wasak, sa ibabaw ng tubig, you know? Hovering over the surface of the water. Lubog ang mundo wasak. Waring merong hinihintay ang Holy Spirit. At iyon nga, biglang nagsalita ang Diyos. No? At ang sabi ng Panginoon, sa verse 6, let there be light. No? And God said, sa verse 4 pala, sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Nung nagsalita ang Diyos, God the Father, let there be light, and there was light. Ang salita na sinaldaan ng Diyos na inirelease niya is His Word. At according to John chapter 1 verse 1, that Word is the Lord Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So inirelease ng Ama ang kanyang creative Word, the Word of God, and I believe that was Jesus who created everything into existence. Sa John chapter 1, verse 1, 2, 3, sabi doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word created the whole universe into existence. And sa verse 14, and the Word became human being, became man. The Word became Jesus. So si Jesus, hindi pa siya Jesus noon, the Word of God ang tawag sa kanya, God na siya talaga sa simula. Wala siyang pinagmulan, hindi siya created by the Father, kundi totoong Diyos siya. Sa simula, kasama siya ng Ama at ng Holy Spirit. Ang triune God magkakasama, and these three divine persons, ito bumubuo ng one God or one Godhead. No? Okay. Kaya, nung sinabi ng Diyos Ama, and God said, that word was Jesus, the Word of God. Kasama biglang kumilos ang Holy Spirit. Sa paglang Holy Spirit, kasama sa paglikha. So, everything, lahat ng bagay was created by the Father, by Jesus, by the Holy Spirit. Okay, puprove lang natin na ang Holy Spirit kasali sa paglikha sa lahat ng bagay. He is the creator of all things, the Holy Spirit. Si Jesus din, He is the creator of all things. No? Colossians 1:16, at gayon din ang God the Father. So, makikita nyo ang Trinity kumikilos as one God. Okay? Now, tingnan natin ang Psalms, sa Old Testament, Psalms 33, verse 6. By the word of the Lord, the heavens were made. No? By the word of the Lord, the heavens were made. I believe that word was Jesus. And by the breath of His mouth, all their lights. Magkasama ang word, si Jesus, ang Holy Spirit, na kasama ng Ama na lumikha sa lahat ng bagay. Yung po salitang breath, yun ang banal na espiritu. Yung breath. At kasi yung salitang breath ay ruach, no? Ruach sa Hebrew.
Nang ibig sabihin ay wind, breath, spirit, air, no? Breath of air, Holy Spirit, depende sa context. At sa context ito, that breath who created everything into existence, wala iba kundi ang Holy Spirit, the breath of God. So pag sinabing breath, ruach, no? Ibig sabihin the Spirit of God or hininga ng Diyos. Okay? So tingnan natin sa Job 33. Verse 4. The Spirit of God has made me. Sabi ni Elihu, na kaibigan ni Job, ang Espiritu ng Diyos ang lumikha sa akin. No? The Spirit of God has made me. And the breath, ruach, the breath of the Almighty gives me life. Again, yung salitang breath dito ay spirit means ruach. And that is the Holy Spirit. Okay. So, sa Psalms 104, verse 30, ito po sabi, you send forth your spirit, isinugo mo ang iyong banal na espiritu, no? The Holy Spirit. You send forth your spirit. Ipinadala ng God the Father ang kanyang banal na espiritu. You send forth your spirit. They are created and you renew the face of the ground. No? Lahat ng bagay ay nalikha through the Holy Spirit. So, established na dito, kanina, establish natin that the Holy Spirit is God. Ngayon, establish natin that the Holy Spirit is the Creator of all things. Kung paano si Jesus ay the Creator of all things, the God the Father is the Creator, no? The Holy Spirit is also the Creator of all things. Everything that exists was created by the Father, by Jesus, and by the Holy Spirit. Bakit kasama ang Holy Spirit sa pagiging manlilikha? Because the Holy Spirit is truly God. Okay? So, unang ministry or works of the Holy Spirit ay yung sa paglikha. Ano? Now, tingnan naman natin ang works of the Holy Spirit nung ang tao, ang buong mankind, buong sanlibutan ay nangailangan ng kaligtasan. The world needs a Savior. At ang Savior nito na pinadala ng Ama ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. No? Now, sinabi po sa Philippians chapter 2, tingnan natin sa Philippians chapter 2, verse 5, have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo ng ganitong ugali, ano? Ganitong pag-iisip na kagaya ng nasa Panginoong Jesus, who as he already existed in the form of God, na siya ay noon pa ay nag-e-exist na, no? Sa larawan ng pagiging Diyos, no? Did not consider equality with God something to be grasped. Si Jesus daw sa simula ay nag-e-exist na bilang Diyos. Pero nung siya ay nagkatawang tao, ito ay referring patungkol sa kanyang pagiging human being. Ano? Nung siya ay naging tao, hindi niya inaring panghawakan ang posisyon na siya ay Diyos. Kundi ito ay kundi si Jesus ay nagpakababa, no? Nagpakababa at ang dahilan, alam natin ang purpose and mission ni Jesus sa mundo is to die on the cross to pay the price of our sins. Yun ang mission niya. So, siya ay Diyos at para mabayaran ang kasalanan natin at huwag na tayong pumunta
sa dagat-dagatang apoy sa Judgment Day, ay meron nang nagbayad sa ating mga kasalanan. At yan ay ang isinugo ng Ama, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, na siyang umako sa ating mga kasalanan. At binayaran niya ang kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang buhay niya ang kanyang ibinayad. Ang Diyos mismo ang nagbayad sa ating mga kasalanan through His precious blood. No? Ngayon, bakit siya nagkatawang tao, naging tao? Kasi para magkaroon siya ng kamatayan. No? Ang namatay lang naman sa kanya ang kanyang flesh. Pero yung siya, as God, hindi namamatay dahil you cannot kill God. Hindi siya namamatay. Yung kanyang flesh lamang, yung katawang tao niya ang namatay. Okay? Ngayon, nung siya ay naging tao, hindi niya inangkay na sabihin na o ipagpahanga, no, na I am God, manampalataya kayo sa akin, ako'y Diyos, ano? Kasi ang pagparito niya sa mundo, hindi not to prove that He is God, no? Nung siya ay taong tao, no? Kundi para iligtas ang buong mundo, no? Kaya nga hindi niya mabanggit na I am God, I am God, you must believe that I am God. Hindi, no? Yung pagsampalatayan niya siya ay Diyos, dapat mangyayari yun kapag mission accomplished na. Kapag nabayaran na niya ang kasalanan ng buong mundo. Pero nung hindi pa nagaganap yon, ay halos sinasabi nga, Diyos, huwag yung pagsasabi itong mga miracles ko. At baka kasi pigilan siya, no? Na doon sa kanyang pagkamatay sa cross. At iyon ang pinakamahalaga, yung kanyang mission to die on the cross to pay the price of our sins. At hindi niya lantaran sinasabing, hey, I am God. Ano? Pero binabanggit niya yan sa kanyang bibig na siya ay Diyos, puro padaples. No? Padaples. No? Maraming talata. No? To tell you the truth, Jesus is Yahweh of the Old Testament. Okay? Siya ang Yahweh sa Old Testament. Okay, masyadong mainit ngayon yung issue na yung kay Ed Lapis na meron siyang teaching na pinaghiwalay niya yung El at si Yahweh. Na sinabi daw na si El yon ang the true God at si Yahweh is ito yung the God is surrounded with darkness. Na ito yung Diyos ng Israel na matitigas ang ulo, Diyos ng mga Pharisees, ng mga hypocrite, itong si Yahweh. Parang ang punto ay evil si Yahweh at hindi si Yahweh ang true God. Nako, mahirap po yan. At yan, ganyan teaching, papunta ka sa pagkakulto niyan. Next week o next Bible study, talakayin po natin yan. Yan kay Ed Lapis. Let's continue to pray for him. Kawawa rin naman. Okay. At sana ay magkaroon ng enlightenment sa ating kapatid nito. Sa ngayon, hindi ko kinoconsider na cult siya. Marami naman siya mga tinuro noon na ayos. So, let's just pray for him. So, okay. Balik tayo po dito. So, sabi dito, but Jesus emptied himself by taking the form of a bond servant and being born into the likeness of man. Si Jesus ay hinubad niya. May hinubad si Jesus nung siya ay naging tao. Anong hinubad niya? Hindi po yung pagiging Diyos. Merong mga nangangaral na sinabi, hinubad niyang kanyang pagka-Diyos. Hindi po nahuhubad ang pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos ay kalalagayan. Siya mismo yun. Kaya hindi pwede mahubad yun. He is God and God forever. Hindi nahuhubad na parang damit ang pagiging Diyos. Anong hinubad ni Jesus? Dito sa Greek ay kinoo or kinosis. Yung verse 7, He emptied Himself, kinoo or kinosis. Na ibig sabihin may hinubad siya. Ano hinubad niya? Yung pagiging all-powerful niya.
Omnipotent. Yung pagiging omniscience niya, pagiging all-knowing. Remember, tinanong siya ng kanyang alagad, Lord, kailan ang katapusan ng mundo? At kailan ang muli mong pagbabalik? Kailan ang, yung future at yata, no? Ang sagot Jesus, ewan ko. Tanging ang Ama lang ang nakakaalam. At that time, hindi niya talaga alam. Bakit? Hinubad niya yung kanyang pagiging all-knowing. No? At hinubad din niya ang pagiging omnipresent. Yung pagiging present everywhere. So kung siya nasa Galilee, wala siya sa Samaria. Kung nandun lang siya, very limited sa isang lugar, at siya ay naglalakad, hindi siya makakapunta sa isang lugar kung hindi niya pupuntahan. Kasi limited siya sa kanyang physical body. But remember, nung siya ay nabuhay na maguli, ang kanyang katawang lupa ay napalitan ng glorified body. At tandaan nyo, si Jesus ang pattern natin. Kung anong katawan ang nagkaroon si Jesus after He's resurrected from the dead, ganong katawan din daw ang ating mamanahin. Because we are now joint heir together with Christ. We became joint heir together with Christ. Lahat na minana ni Jesus sa Ama, nung siya nagkatawang tao o naging tao, pinamamana sa atin ng Panginoon. Nung siya ay nabuhay na magulit, umakyat sa piling ng Ama, umupo sa kanan ng Ama. Lahat, everything that Jesus inherited from the Father as man, no, ay ipinapasa sa atin ni Jesus. Kaya tayo ay maging ang kanyang throne, ipinamamana rin sa atin. Revelation 3:21. Sino magtagumpay gawakas, bibigyan ko ng pagkakataon umupo sa aking trono. Gaya ko naman umupo sa trono ng aking Ama. Naglagay si Jesus ng pangalawang upuan para tayo makaupo kasama niya in the future. Okay? So, sa future yon, ma-experience natin yun. Pero positionally, right now, ang position natin, meron na tayong upuan, may trono tayo, nakaupo na tayo positionally in heaven. Sinabi yan sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6. Okay. Now, so, may hinubad si Jesus according to Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on the cross. So, nagpakababa si Jesus. Ang Diyos, nagpakababa at naging tao for our sake. Okay? Now, sinabi sa Bible, those who will believe in the Lord Jesus Christ and accept Him or receive Him to be their Lord God Savior will become children of God. They will be born into the kingdom of God at magmamana ng buhay ng walang hanggan. Sino yun? Those who will believe and receive Jesus as their Lord, as their God, and as their Savior. Okay, yan po ang ating gospel salvation. Now, tuloy tayo dito. So, patungkol kay Jesus, ano ang work of the Holy Spirit? Remember, yung sinabi ko sa inyo na hinubad ni Jesus yung kanyang pagiging all-powerful. So, powerless siya as human being. Pero hindi totally siya powerless. Bakit? Doon siya nagkataon tao, isinugo rin ng Ama ang Holy Spirit para back-upan si Jesus sa kanyang misyon dito sa lupa. Para back-upan. So, ano nangyari? At ano ang works of the Holy Spirit sa pagparito ni Jesus? Una-una, ito yung first mission ng Holy Spirit or first work ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus. Number one, ang Holy Spirit ang may dahilan kung bakit si Jesus ay nakapagkatawang tao o naging tao sa sinapupunan ni Mary. Sa Luke chapter 1, verse 35, mababasa po natin, at ang context na nagpakita si Angel Gabriel, isa sa mga chief angel, archangel ng Panginoon, siya ang chief or leader ng mga messenger angel. So, ang kanyang special assignment, i-announce, dalhin kay Mary yung word of God. And that word of God from the Father, dala-dala ni Angel Gabriel, at inirelease niya ito kay Mary sa pamagitan ng pagbabalita. Magdadalang tao ka, mga anak ka ng lalaki, tatawagin ang iyong anak na Emmanuel, God with us, or Jesus. Now, sabi ni Mary,
paano mangyayari yun? Dalaga pa ako. Engaged to be married pa lang ako sa jowa ko. Sabi ni Angel Gabriel, pinaliwanag. Lilimlimang ka ng banal na espiritu. Hanggang sa ikaw ay magbuntis at magdalta at mga anak. Luke chapter 1 verse 35. Lilimlimang ka ng Holy Spirit. Yun ang dahilan kung ba't si Jesus ay nakapagkatawang tao. Then, nung maintindihan ni Mary, sabi ni Mary, tandaan nyo, yung word of God na dala-dala ni Angel Gabriel is the seed of God. No? Ang word of God tinatawag sa Bible na the seed. You know? And that seed was Jesus. So, nung binigay niya yung seed, yung word kay Mary, tinanggap ni Mary sa kanyang puso, be it unto me according to your word. Mangyari sa akin ang ayos sa iyong sinabi. Immediately, that seed entered into the womb of Mary and became Jesus. Embryo, fetus, and naging Jesus. Si Jesus yun. And ipinanganak siya sa mundo sa legal na paraan. Okay. So, yun ang first work of the Holy Spirit sa buhay ni Jesus. No? Pangalawa, ang work of the Holy Spirit sa buhay ni Jesus, ang Holy Spirit ay nanahan kay Jesus as His anointing. Tandaan nyo, yung sinasabi kong ito, patol kay Jesus, na siya ay naging tao, referring to His humanity, not to His deity. No? Hindi sa pagiging Diyos niya, kundi sa pagiging tao. Hindi niya kailangan ng anointing as God. Pero kailangan ng anointing nung hinubad niya ang kapangyarihan niya bilang Diyos nung siya ay naging tao. Kaya sa Acts chapter 10, mababasa po natin mga kapatid, Acts chapter 10, ang ganitong salita. Acts chapter 10 verse 38. Lakas ang ulan dito sa amin. Sabi sa Acts chapter 10 verse 38, you know of Jesus of Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit. Ayan, God anointed Him. Bakit inanoint ng Diyos, ng God the Father, si Jesus? Kailan siya inanoint? Nung siya ay naging tao. Bakit siya inanoint? To empower Him. Para hiramin niya yung kapangyarihan ng third person of the Godhead. At siya binakapan ng Holy Spirit sa lahat ng mga signs, wonders, and miracles na ginawa niya, lahat ginawa niya through the power of the Holy Spirit. No? Tandaan nyo, si Jesus ang pattern natin. Everything, lahat na kay Jesus, binibigay sa atin ng Panginoon. Nung siya ay umupo na sa kanan ng Ama, available lahat yan. Lahat ng kayamanan ni Jesus na naminanan sa Ama ay binibigay din sa atin. Pati kanyang anointing, ibinibigay din sa atin. Kaya ang anointing natin, galing lang, overflow lang ng anointing ni Jesus. We have His anointing. Kaya kailangan siyang i-anoint kasi nga hinubad niya yung kanyang pagiging omnipotent, omniscience, omnipresence. At kailangan mapagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok na ma-encounter niya, lahat ng labanan, maging powerful siya through the presence, through the anointing of the Holy Spirit. Kaya sabi dito sa Acts chapter 10 verse 38, you know of Jesus Nazareth, how God anointed Him with the Holy Spirit and with power, and how He went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. Kita nyo na, gumagawa na siya ng mga himala, nagpapala sa mga demonyo, through the power of God's anointing, through the power of the Holy Spirit. See? So, kailangan niya yun. Yung anointing. Kasi nga, hinubad niya yung kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Pero nung siya nabuhay na maguli, lahat, everything was restored back to Him.
lahat ibinalik sa Kanya. Pati yung Kanyang posisyon sa kalangitan. Seated at the right hand of the Father. Okay. So, yun po, empowered siya ng Holy Spirit. Ano pa ang ginampanang papel o ministry ng Holy Spirit sa buhay ni Jesus? Si Jesus, nung siya ay nabuhay na maguli, Romans 8:11, tingnan sabi dito, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kung paano ang banal na Espiritu na kay Kristo, na kay Jesus, ang siyang bumuhay kay Jesus nung siya ay namatay. No? Yung bumuhay kay Jesus, kay Kristo Jesus, nung siya ay patay, siya ring Espiritu na magbibigay ng buhay sa inyong katawan na merong kamatayan. Okay? So, sino raw bumuhay kay Jesus? The Holy Spirit. Pero meron mga scripture sa Bible na sinabi mismo ni Jesus na bubuhayin niya ang kanyang sarili. Magre-resurrect siya sa kanyang sariling kapangyarihan. At sinabi sa Bible na binuhay siya ng Ama. So, kumikilos sa lahat ng pagkilos ng Diyos, lagi sama-sama yung triune God, na iisang Diyos natin na may three divine persons. So, the Father, Jesus, the Holy Spirit, ang nag-resurrect kay Jesus. Okay? At dito, pinapakita lang na that the Holy Spirit is truly God dahil may kapangyarihan siya na buhayin si Jesus na siya'y namatay. Okay? So, yan po ang works of the Holy Spirit sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay naging tao. Ang Holy Spirit ang dahilan kung bakit siya ipinanganak as a human being. Ang Holy Spirit ang siyang tumulong sa Kanya at kapangyarihan ng Holy Spirit ang naging kapangyarihan niya nung siya ay naging tao at kumikilos sa misyon, gumagawa ng lahat ng gawain, pangangaral ng kaharian ng Diyos, pagpapagali sa mga may sakit, pagpapalay sa demonyo, lahat ng yung ginawa niya sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At doon siya namatay, ang Holy Spirit ay ang bumuhay sa kanya. Okay. Sa church naman, ano ang works of the Holy Spirit sa church, sa atin? Tayo, we are the church of the Lord. Church is not a building. Church is people. Ang church ay composed ng mga mananampalataya na pinanganak sa kaharian Diyos, na born again into the kingdom of God by faith in the name of the Lord Jesus Christ. Tayo po yun. Ang church ay kalipunan ng mga mananampalataya na ginather ng Diyos to become the body of Christ. So we are the church of the Lord. Church is not a building. Ang church ay tayo ng mga mananampalataya kay Kristo. Ano ang ministry or works of the Holy Spirit sa church? Una-una, ang Holy Spirit ang nagsama sa atin sa tinatawag na katawan ni Kristo. Remember sa Colossians 1:18, ang sabi doon, the church is the body of Christ, at merong may ulo ang church, and the head is the Lord Jesus Christ. We are the body of Christ. So itong relationship at connection nito, napakadikit, napakalapit. He is the head, we are the body. Parang ganito. Katawan ito, ang church, ang ulo, si Kristo. Ang katawan, pag nawala ng ulo, mamamatay. Ang church, pag nawala si Jesus, walang magagawa. Mamamatay tayong lahat. Okay. So, ang nagbibigay buhay sa atin, na natiling buhay sa atin, ay ang ulo natin. Wala iba kundi si Kristo. Lahat ng command sa katawan nito, halimbawa, itias ko kamay, hawakan ko microphone ko, lahat ng ito ay command galing sa aking brain. No? Hindi galing sa intestine, galing sa brain, hindi rin galing sa paa, galing sa brain ko. At nasaan ang brain ko? Nasa head. So lahat ng command sa church, sa body of Christ, nanggagaling kay Kristo, sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya wala tayong karapatan
na gumawa ng sarili nating gawain na hindi approve ng ating Panginoon. Okay? Siya ang Panginoon and we are His servant, the servant of His love. Okay? Now, so, number one, ang ministry ng Holy Spirit o works of the Holy Spirit sa church ay ito. Kung hindi sa Holy Spirit, hindi tayo mapapabilang sa katawan ni Kristo. At ang hindi kabilang sa katawan ni Kristo ay walang kaligtasan. Ang tanging ang magiging dahilan upang tayo maligtas kapag siya ay napasama sa katawan ni Kristo. And that spiritual body of Christ is the church. No? Naglagay ang Diyos ng container, parang ito, lalagyan ng reading glass ko. No? Mahalaga ito para hindi mabali yung salamin ko. So ito ay container ng reading glass. Okay? So parang ganito, naglagay ang Diyos ng container na paglalagyan ng mga taong iniligtas niya. At yung container niya, kung tawagin, the body of Christ. At tinatawag tayo sa Bible na God's elect or chosen in Christ. No? Napasama tayo sa mga chosen or elect, chosen in Christ kasi tayo ay sumampalataya at tinanggap natin si Jesus. Na born again tayo. So yung mga pinapanganak sa kaharian Diyos by believing and accepting Jesus ay naboborn again into the kingdom of God at sila ay sinasama ng banal na espiritu sa katawan ni Kristo. Okay. So sinabi po yan sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Ganito sabi, for just as the body is one and yet has many parts, and all the parts of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. And that body is the body of Christ, the church. Verse 13, for by one Spirit, the Holy Spirit, for by one Spirit, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. For the body is not one part, but many. So, iisa lang daw ang katawan ni Kristo, and that is the church. At ang isang katawan, maraming bahagi, maraming parts. May mata, may ilong, may bibig, may kamay, may paa, may tiyan. At bawat parts na yan, may kanya-kanyang gaway. Kagaya ng kamay, tagahawak, paa, tagalakad, bibig, tagakain, mata, tagatingin. So, kahit maraming magkakaibang parts, nagkakasundo-sundo, no? Nagkakasundo-sundo lahat ng parts kasi we belong to that one body. Hindi ko pwedeng kainisan ang mata ko at dukitin ko. No? Hindi ko pwedeng kainisan ang kamay ko at putulin ko. Hindi. Kasi bahagi ko yan, bahagi ng isang katawan ko. So, kahit tayo magkakaiba ng ministry, magkakaiba ng assignment, no? Magkakaiba rin ng mga churches, magkakaiba ng pangalan ng church, but we belong to one body. Kung ikaw ay na-born again sa kaharian ng Diyos, ako ay na-born again, kayo na-born again, magkakasama tayo sa isang katawan ni Kristo and we belong to that one body, napasama tayo sa katawan ni Kristo at lahat na nasa katawan ni Kristo ay ligtas. Mabubuhay magpakailanman. Ang hindi mapasama sa katawan ni Kristo, walang kaligtasan. So, sino ang nagsama sa atin, naglagay, nagpasok sa atin sa katawan ni Kristo? Ang Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi tayo makakaangkas sa isang katawan na iniligtas ng Panginoong Hesus, the body of Christ. Verse 13 ng 1 Corinthians chapter 12, for by one Spirit we were all baptized into one body. Pag sinabing baptized, immerse, nasa loob ka. Totally immersed, napapaloob ka doon sa loob. Tayo ay napapaloob sa katawan ni Kristo. Nabaptize tayo sa isang katawan ni Kristo, through the Holy Spirit. Okay. Yan ang first ministry of works of the Holy Spirit sa church. At pangalawa, number 2, works of the Holy Spirit, o dapat ito pala nauna, number 1, and number 2 yung
baptized into one body. Ang nauna dapat yung born into God's kingdom. Na born again tayo through the Holy Spirit. No? Sabi sa dito po sa John chapter 3 verse 3, sabi ni Jesus kay Nicodemus, Jesus responded and said to him, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God." Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Maliban ang tao ay ipanganak sa kaharian Diyos, ay hindi niya makikita ang maliban tao ay ipanganak na maguli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ano itong kapanganakan maguli? Born into the kingdom of God. At muling inulit ni Jesus, verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." No? That which has been born of the flesh is flesh, and that which has been born of the Spirit is spirit. Tayo pinanganak sa flesh, at flesh tayo. Pero kailangan tayo ipanganak sa spirit, sa pamagitan ng spiritual birth. Ano yung spiritual birth niyan? Born again or new birth, or kung tawagin ng mga theologians ay regeneration. No? Sa pagsampalataya natin kay Jesus at sa pagtanggap natin sa Kanya na maging ating Diyos, Panginoon, tagapagligtas, tayo ay kinuha ng Diyos, tinanggap tayo, and the Holy Spirit included us or baptized us into that one body, and now we are saved through the name of the Lord Jesus Christ. At yung proseso na yan, yung tayo ay dati makasalanan, dati anak ng diablo, biglang naging anak ng Diyos, yung proseso na yan, kung tawagin ay regeneration or new birth experience or born again. Kaya sabi ni Jesus sa verse 5, katotohanan siya, sabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian Diyos. Ano yung born of water? Water is the word of God. No? Ipinanganak tayo sa tubig. Ang tubig, hindi po ito water baptism. Ha? Itong tubig na ito ay the word of God. Bakit ang tubig ay kinakatawan ng tubig? Bakit ang salita ng Diyos kinatawan ng tubig? Bakit nire-represent ng water ay tubig? Sapagkat ang tubig naglilinis. Ang salita ng Diyos naglilinis. Sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 3 sa kanyang mga alagad, kayo'y malilinis na sa pamagitan, John chapter 15 verse 3, sabi ni Jesus, you are already clean because of the word which I have spoken to you. See? Parang tubig ang salita, naglilinis. No? Kayo malinis na sa pamagitan ng aking salita na sinalita ko sa inyo. The word of God has power to cleanse us from the dirt of sin or from sin. Okay? Now, ano pang talata na sinasabing water is the word of God? Ephesians chapter 5 verse 26. Ephesians 5 verse 26. To make her holy, her is the church, cleansing her by washing with water through the word. The water. Sa ibang translation, water by the word of God. Sa Net Bible, to sanctify her by cleansing her, the church, with the washing of the water by the word. That water is the word of God. See? At sa 1 Peter chapter 1, verse 23, ang sabi doon, tayo ay na-born again, hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan, at yung binhi niyo sa makatuwid bagay sa salita ng Diyos. Meaning, na-born again tayo through the power of the word of God. See? So yung, except a man be born of water and spirit, water is the word. Hindi water baptism. Water is the word. May power na ikaw ay ma-born again. And the spirit is the Holy Spirit.
Lagi magkasama ang Word of God at Holy Spirit sa ministration, sa pagmiminister. No? Magkapartner lagi ang Word of God at ang Holy Spirit. Preach the Word of God and the Holy Spirit will back you up. Preach the Word of God, kikilos ang Holy Spirit. Share the Word of God at ang Holy Spirit kasama na magmi-minister sa taong binahagyan mo ng salita ng Diyos. Lagi magkapartner ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit. Sa creation of the world, sabi ng God the Father, let there be light. And there was light. And the Holy Spirit was hovering over the surface of the water. And the Word of God created everything into existence. So sino lumikha? The Father, the Word, Jesus, and the Holy Spirit. Okay. Now, so, naborn agad tayo through the Holy Spirit and through the Word of God. Okay, minister of the Holy Spirit. Nabaptize tayo into one body through the Holy Spirit. Ngayon, ang Holy Spirit mismo na ipinangako ni Jesus sa mga alagad na sabi niya, the Holy Spirit is with you. Ang Banal Espiritu kasama niyo. But He will be in you. Time is coming that the Holy Spirit will dwell in you. Yun ang point niya. Hindi lang nila kasama Holy Spirit, pero darating panahon, the Holy Spirit will dwell in us. At ngayon nga, nananahan ng Holy Spirit sa atin. So another ministry or works of the Holy Spirit, ang Holy Spirit, sinasamahan tayo. Right now, the Holy Spirit is possessing our body, dwelling in us. No? Dwelling in us. At nalulugod ang Holy Spirit to dwell in us, sa mga kapatid na bubuhay, lumalakad sa kabanalan at katuwiran ng Diyos, natutuwa ang Holy Spirit na manahan sa atin. Pero nalulungkot, nagigrieve siya kapag ating katawan ginagamit natin sa kasalanan. Okay? So, huwag gagamit niya katawan sa kasalanan because the God who created the universe, its existence, dwell in this body, in your body, in my body. So, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, sabi niyo, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? See? Tayo daw ay bahay ng banal na Espiritu. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19, or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? He who says the two shall become one flesh. No? But the one who joins himself to the Lord is one spirit with him. No? Ang nakikipag-isa sa prostitute by committing sin or fornication or adultery ay pakikipag-isa sa kasalanan ng prostitute. Because they become one flesh. Pero nakipag-kaisa sa Panginoon, magiging kaisa ng Diyos sa Espiritu. Okay. So, sa verse 18, sabi, flee sexual immorality. Every other sin that a person commits is outside the body, but the sexual immorality, person sins against his own body. Okay. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own? Ano? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? At ang Holy Spirit nananahan mismo sa inyong katawan, hindi nyo na pag-aari ang inyong katawan. Your body belongs to God. The owner of your body, spirit, and soul is God. Sabi sa verse 20 ng 1 Corinthians chapter 6, for you have been bought for a price. Kayo binili sa isang malaking halaga. Therefore, glorify God in your body. Kaya nga, luwalhati ang Diyos sa inyong katawan. Itong 1 Corinthians chapter 6, verse 19 na sinabi, you are the temple of the Holy Spirit. Individual believer, tinutukoy dito. Individual believer, we are the temple of the Holy Spirit. Yung kanina, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ang tinutukoy naman po doon ay ang the body of Christ. Ang congregation na pinananahanan ng Holy Spirit. Okay? So, ayan, another na maganda na ministry or works of the Holy Spirit dwelling in us, sinasamahan tayo. Okay, ano pa? The Holy Spirit empowers the church. No? Binibigyan ng Holy Spirit ang church na maging powerful for ministration. Pag siya ay nagmisyon, pag siya ay nagmi-minister sa mga tao, merong power ng Holy Spirit na available.
At ang Holy Spirit ang nagbibigay ng power, spiritual energy, power, gifts of the Spirit sa ating mananampalataya. Siya ang nagbibigay ng 9 gifts of the Spirit, no? And power of God's kingdom available through the Holy Spirit who dwells in you, who dwells in me. No? Sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, na hindi pa bumaba ang Holy Spirit sa mga alagad, you shall receive power after the Holy Spirit shall come upon you. No? And you shall be my witnesses. Magkakaroon kayo ng kapangyarihan kapag bumaba ng Holy Spirit sa inyo. At sinabi rin ni Jesus sa Luke chapter 24 verse 49, na sabi ni Jesus, hintayin niyo ang pagdating ng Holy Spirit. You will be clothed with power from on high. When the Holy Spirit comes upon you, you will be clothed with power. Yung covering, clothing of power na yon ay galing sa Holy Spirit. Nasa ang Holy Spirit? He is now dwelling in you and dwelling in me. So, nasa yung power? Nasa loob natin. Okay? So, yan ang another works of the Holy Spirit to empower us. Ano pa? Another works of the Holy Spirit is to help us to bear fruit. Sabi ng Ephesians 5:18, no? Ephesians chapter 5:18, do not get drunk with wine and which there is debauchery, but be filled with the Spirit. And sabi, be filled with the Holy Spirit. Sa original na Greek, ang idea dyan ay, ang pinupunto dyan, be filled with the Holy Spirit every day. In filling of the Holy Spirit must be a daily experience. Hindi every monthly. It must be a daily experience para hindi ka maigahan. Okay? So, ini-encourage tayo, be filled with the Holy Spirit. Paano mapupuspos tayo ng Holy Spirit? Sa patuloy na pag-aaral, pananahan natin, pagsunod natin sa salita ng Diyos, at sa patuloy na pananahan natin sa fellowship in the presence of God during our prayer time. Okay? At doon, mapupuspos tayo ng Holy Spirit. So, iba po yung empowering of the Holy Spirit upon us. Dalawang klase ang pananahan ng Holy Spirit sa atin. Isang covering, the Holy Spirit is covering us, and that is for our empowerment. No? Luke 24 verse 49, you will be clothed with power. And another na ministry ng Holy Spirit is in us, to fill us, to indwell us. No? And that in filling of the Holy Spirit, that is the Holy Spirit or the anointing in us. Yun namang sa labas, upon us or on us. For empowerment. Yung in us is ito. Ito ang dahilan why the Holy Spirit is in us. No? Or we are anointed in us. That is to help us develop Christ-like character. To help us to become like Jesus. To help us to bear fruit with the fruit of the Spirit. Galatians 5:22 and 23. For the fruit of the Spirit is love. No? Pag meron kang God's love, ma-experience mo joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Those are the fruit of the Spirit. Okay. And that fruit is the Christ-like character. That is Christ-likeness. Okay. Now, another na, ano pa, so, ito, tandaan niyo po, the Holy Spirit will empower us. That is the anointing on us. The Holy Spirit will help us to bear fruit or to develop Christ-like character sa ating buhay. That is the Holy Spirit in us. Kaya sabi, be filled with the Holy Spirit every day. Para every day, kamukha ka ni Jesus, ma-develop ang Christ-likeness. Okay. Ano pa ang mission ng Holy Spirit? According to John chapter 14, no? Verse 16, ito ang additional mission ng Holy Spirit. Sabi ni Jesus, John chapter 14 verse 16, I will ask the Father and He will give you another helper so that He may be with you forever. Ako'y mananalang sa Ama at bibigyan bibigyan kayo niya. The Father will give you another helper. So hindi lang si Jesus ang tutul sa atin, may another helper. And who is that helper? That helper
is the Holy Spirit. Sa Greek, yung salitang helper ay may pakahulugan na comforter, taga-aliw natin, no? Advocate, abogado natin sa Ama, sa Diyos, and intercessor, mananalangin para sa atin. So ito nagpapalakas sa atin. Ito ang helper natin sa ating buhay pananampalataya, para tayo lumago, para tayo ingatan, protektahan. It's the ministry of the Holy Spirit, the works of the Holy Spirit to protect us and to help us. Okay? Ayan po yun. Now, ano pa ang ministry ng Holy Spirit? He intercede for us every day. No? Romans 8:26. No? Ulang-ulang dito sa amin, mga kapatid. Romans 8:26. Paligay ko sa inyo rin. O siyempre, marami magkakalapit lang tayo dito sa Pablo. Romans 8:26, ito po sabi, now in the same way, the Spirit also helps our weakness. Tumutulong ang Holy Spirit sa ating kahinaan na for we do not know how to pray for us we should. But the Spirit, the Holy Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. Yun, ang Holy Spirit na sa atin. Tumutulong na tayo makapanalangin na in line with the will of God. In line with the will of God. In line with the Word of God. Tinuturuan tayo ng Holy Spirit to pray. At kapag tayo nag-pray, nananalangin din ang Holy Spirit through us. At pinagpipray din tayo ng Holy Spirit. Hindi lang tayo tinuturuan manalangin, pinagpipray din tayo ng Holy Spirit at the same time, kasama nating nananalangin sa Ama ang Holy Spirit. Okay? Verse 27, and he who searches the hearts knows what's in the mind of the Spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God. See? The Holy Spirit is interceding for us. Nananalangin ang Holy Spirit. Alam nyo, another good news, hindi lang ang Holy Spirit na nagpe-pray para sa atin. Even the Lord Jesus Christ pray for us. Hebrews chapter 7, Hebrews 7 verse 25. Ang dami nating talata ngayon, no? Therefore he, Jesus, is also able to save forever those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them or for us. See, the Holy Spirit is interceding, praying for us, and the Lord Jesus Christ is also praying for us to the Father. Okay? Kaya, ang galing. Dalawa ang nagpe-pray sa atin, tumutulong sa atin, the Holy Spirit and our Lord Jesus Christ. Ephesians 3:16, ano sabi sa Ephesians 3:16 naman? Another works of the Holy Spirit is to strengthen us. Ephesians 3:16. Ang Holy Spirit ang nagpapalakas po sa atin. And He, God, would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with power through His Spirit in the inner self. Okay. Ang Holy Spirit daw ang nagpapalakas sa ating pagkataong loob. Because the Holy Spirit is dwelling in us, He also strengthened our human spirit. He strengthened our spirit, the human spirit. And alam niyo po ba, kapag malakas ang inyong human spirit, malakas din ang inyong soul. Because man is composed of spirit, soul, and body. At pag malakas ang inyong spirit, malakas ang inyong soul. No? Ang soul, nandyan ang mind, will, emotion. Hindi kayo basta-basta magiging pusong mamon o matampuhin or madaling matisod o magagalti. Hahawakan ng Holy Spirit ang emotion mo. No? Kapag ikay pustos ng Holy Spirit, you'll be under the control of the Holy Spirit. Kapag ikay nagsasubmit at obedient sa Holy Spirit. Pero kung ikay rebelde at hindi sumusunod, hindi ka kokontrolin ng Holy Spirit. Kinokontrol lang ng Holy Spirit yung puspos ng Banal Espiritu, yung nagpapakontrol sa Kanya. At kapag nagpakontrol sa Kanya, tutulungan niya na maging malakas ang iyong human spirit. At pag malakas ang human spirit mo, lalakas din ang iyong soul. Yung soul is part mo, your mind, will, and emotion will become strong. No? At pag malakas ang iyong spirit and soul, automatic lalakas din ang physical body mo.
magkakaroon ka ng healthy body and long life sa physical na katawan. Okay? So the Holy Spirit will strengthen us according to Ephesians 3:16. To be strengthened with power through His Holy Spirit in the inner self or inner person. Okay? So, ano pa? Romans, balikan natin yung Romans 8. Dito tayo magtatapos. Verse 11. Nasabi dito, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kung paano daw na ang banal na Espiritu na siyang bumuhay kay Kristo, kay Jesus, doon siya ay namatay, yun ding banal na Espiritu na yon ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan na merong kamatayan. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa inyo, bibigyan ng banal na Espiritu ng buhay ang inyong katawan na merong kamatayan. As sa English ay your mortal bodies. Okay? Take note, hindi po sinabing dead bodies. Ang sabi ay mortal bodies, katawan na may kamatayan. Katawang namamatay. Ibig sabihin, abay, hindi lang pala ito patungkol sa our future resurrection. No? Alam natin, the Holy Spirit will resurrect our body, no? Sa rapture, pag tayo namatay. Pero hindi lang pala yun ang works of the Holy Spirit, kundi habang tayo buhay, the Holy Spirit will give life to our mortal bodies. Ano ibig sabihin? Ang ating mortal bodies nabubulok araw-araw, nagkakasakit, humihina, tumatanda araw-araw. But it is the Holy Spirit that will strengthen, that will give life to our mortal bodies. Ano ibig sabihin? The Holy Spirit will help us to receive healing every day, to experience healing every day from the Holy Spirit. Paano yung healing niya? Pupunuin tayo ng Holy Spirit ng kanyang buhay. This life, the eternal life of the Spirit of God will heal our physical body, our corrupt body, at kung ikaw ay puspos ng Banal Espiritu, i-hold niya yung kamatayan sa iyong physical body, meaning i-hold niya yung kabulukan sa iyong katawan, yung pagtanda, yung pagiging corrupt ng katawan, yung panghina, i-hold temporarily ng Holy Spirit habang hindi pa napapalitan ng glorified body ang ating katawan. Nandiyan ang Holy Spirit who will help our physical body to stay healthy, to stay and have long life on this planet. The Holy Spirit will give our body life, and that life is the Zoe life of God. Kaya sabi dito, yung salitang the Holy Spirit will give life to your mortal body, sa Banal Espiritu ang magbibigay ng buhay sa inyong katawang lupa na may kamatayan. Hindi ibig sabihin hindi papatay. Yung salitang life ay sa Greek ay ang zoapoeo, zoapoeo. Ang spelling ay Z-O-O-P-O-I-E-O. Zoapoeo. Zoapoeo. Yan ang pronounce. That is the life of God in us from the Holy Spirit that will heal our physical body through the power of the Holy Spirit that will give life to this decaying, corrupt body that becomes old every day. Kaya pag ikay puspos sa Holy Spirit, magmumukhang bata ka. Magmumukhang maganda ka, artistahin, guwapo. Pag ikaw ipuspos ng Banal Espiritu, mahahaba ang buhay mo. And you will be healed from all kinds of sickness. And this is through the Holy Spirit. God bless everyone, mga kapatid. Pagpalain po tayo. At please like, paki-like po ang video. The more na maraming thumbs or like sa ating video, the more na ito laging a-appear sa FB. Laging a-appear sa mga tao para marinig nila. And don't forget to pass this video, to share this video to your friends, to your pastors, sa lahat ng tao, even to the unbelievers, para marinig naman nila ang kaligayahan ng salita ng Diyos.
The world needs the Word of God that will comfort them. Sumainyo ang biyaya ng Diyos at sumainyo ang pag-ibig ng Ama at ang pakikisama ng Banal na Espiritu. Sumainyo lahat. In the name of Jesus, be blessed forever. Amen and amen. Sa Friday po ulit, God bless us.